Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. Dito po ako ngayon sa Eco Verde Lipa sa may Lipa, Batangas para ipakita sa inyo yung mga townhouse unit po na ino-offer nila dito po sa project na to. So yan po, nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricafort, isa po real estate broker at nanonood po kayo ng aking house tour for Eco Verde Lipa Townhouse. So ito pong papasukin natin ngayon ay yung kanilang inner and unit. So, magkaiba po sila. Although, townhouse po sila. So, itong inner nila, 44 square meter ang lot area and ang floor area of 68 square meter. 3 bedrooms, 2 toilet and bath. Meron na rin po siyang fence at gate katulad niyan. Complete turnover din. And ito naman pong kanilang end unit ay merong 66 square meter na lot area. So, ganyan po siya kalaki. And meron siyang floor area na 75 square meter. So, mas malaki lang po ng konti, yung floor area niya. May makikita niya na medyo lumaki po yung mga kwarto. Okay? So bago lang po itong project na to, kaya po papansin po ninyo, ayan, may mga kino-construct pa dito. Ito talaga yung pinaka-entrance niya. So, halos wala pa po nakatayo yung mga bahay talaga dito. Okay, so isa po sa mga highlight ng project nito ngayon ay yung kanilang inner unit ay mababa lang po yung down payment. Nasa 80,000 plus lang po. So very affordable. Kaya po marami rin po talaga nag-avail dito. So unahin po muna natin to. Available nga pala ang mga unit po nila through Pag-ibig Financing. So ito yung kanilang... So yung 44 square meter na lot area, so ganyan siya kalaki. Mula dun sa firewall na yon hanggang dito po sa firewall na to. So may fence at may gate na po siya na katulad nito. Okay. So ito yung pinaka carport niya. So yung haba po mula po dun sa pader na yan. Ayan. Hanggang dito po 5 meters po yan And meron ka pang daanan talaga para makapasok dun sa main door mo. So, hindi siya mahaharangan. So, ito nga pala yung... So, yung actual turnover po, may mga bintana po siyang malaki na katulad niya. So, nabubuksan po yan. Talagang pasok na pasok yung hangin, yung natural lightings. And ito po yung kanyang main door. Steel door po ito. Okay, so maganda rin yung pagkakagawa yung design. So, ito po yung actual turnover. So, complete turnover na siya. Yan na po yung kisame niya. Makinis, maganda. May mga pin lights. And ito yung kanyang tiles, yung flooring. Naka 60 by 60 granite. So, ito yung pinaka-living area. So, maluwag naman po siya. Open concept siya. And, ito naman yung kanyang pinaka-kitchen and dining area. Mamaya, papakita ko po sa inyo yung price po bago tayo pumunta doon sa end unit. So, yung kitchen area niya, ito na po yung actual na turnover. Okay, so naka-tiles ito. 60 by 60 din po, 60 by 60. And may mga cabinet na po sa ilalim. So, ayan. May mga laman na. Pero hindi kasama yung laman. So, ayan. May mga cabinet pong sa ilalim. And ito yung actual turnover ng sink niya. So, dito naman, ito yung toilet and bath. So, actual turnover na rin po ng lavatory and toilet. So, meron ka pang maliit na sink dito. And ito yung kanyang shower area. Okay. So, may bintana pa yung kanilang shower area. So, maganda rin yung ventilation dito. So, pag nakatayo kayo dito sa shower area, so ganyan siya. So, maganda naman yung space niya. I think mga nasa 70 cm ito. Yan, 70 cm. Okay.
So, yung pintuan pala niya dito sa CR ay flush door. So, next naman po, labas tayo para makita natin yung laundry area. So, open lang po siya. Okay. So, laundry area or pwede mo rin gawing maliit na dirty kitchen. So, itong pintuan nila, flush door din po. So, next naman, akyat tayo sa second floor. So, ito yung kanilang hagdan. Okay. So, mga buhos din, mga matitigas, bato. Pero yung mga steps nila, mga kahoy po. Tapos yung mga railings nila, maganda yung pagkaka-design. Pero ayan po, nakadikit na siya, no, diretsuhan siya hanggang dito sa ito, no. So, bato din. Okay. So, may railing siya dito. So, pag akyat po ninyo dito sa second floor, papansin nyo na meron ka pang maliit na family area dito. I think pwede mo siyang lagyan ng upuan dito or maliit na office table or computer table. And ito pa yung 3 bedrooms. May maliit ka pang hallway dito. Papunta dun sa mga kwarto. Ito muna po tayo sa toilet and bath. So, ito yung kanya actual turnover din. So, yung toilet, dyan nakapwesto. Lavatory and shower area. So, halos magkasing laki lang po, ano? Magkasing laki lang. Yung shower nila, I think ito na yung turnover talaga. So, medyo kakaiba lang din. Pero hopefully, syempre, tumagal siya. Ano? Kasi maganda yung shower head. And ito naman, yung lavatory. So, maganda rito, may pedestal pa siya. Ayan, katulad niyan. Pero maliit lang. Maliit lang. Pero at least meron ka pang isang sink dito. So, ito yung pinaka-flush. Okay. So, punta naman tayo dun sa mga bedrooms. So, ito naman yung first bedroom. Okay. Yung flooring pala, hindi ko napansin kanina, naka-tiles na siya. 60 by 60 din, ceramic. Okay. And may mga butas na ba siya? O wala pa. Wala pa siyang butas. Pero I think may abang ka dito for aircon. Yung mga bintana mo, mga aluminum sliding window. Or parang hindi pala. Sorry, hindi pala siya aluminum. Ito pala ay UPVC, ano? So, plastic siya. Pero matibay na plastic po. Actually, ganito rin yung gamit ko sa bahay. So, ang maganda sa kanya, kahit na ulanin arawin, hindi nagbabago yung hindi siya gumagalaw o lumalangit-ngit basta-basta. So, ayan po. Maganda naman po. Maganda naman siya. Okay, so ito naman so medyo maluwag po, no, yung kanilang bedroom, yung first bedroom. Kahit maglagay ka ng double size bed, okay pa rin naman. Ito naman po yung pintuan ng mga kwarto. Ganito po yung design. May design na po yung flash door. Okay, so next po, I think ito yung master bedroom. Okay, so medyo pahaba yung shape ng master bedroom. So, pero dito mo pwedeng ilagay yung built-in cabinet mo. Tapos, may malalaki kang bintana din dito, no? Okay. So, ang kagandahan dito, kung papansin nyo, may parang pasimano siya dito. Nilagay talaga yan para upuan. So, may additional kang upuan dito. Okay, or patungan mo ng halaman.
So next po, punta naman tayo dun sa last bedroom. Okay. So medyo halos kasing laki lang siya nung isang bedroom, ano. Pero ang kagandahan dito, meron siyang maliit na pasimano din dito. Parang yung si master bedroom. Meron po siyang maliit na pasimano. I think mga nasa mga 10 inches ang lapad nito. Ayan. Okay. So, punta naman po tayo dun sa end unit. So, yung price pala sa ngayon nito ay nasa 2.5 million. So, very affordable kasi may 3 bedrooms ka na. May 2 toilet and bath. May carport. May fence. At may gate. So, very affordable. Ano? Ito po, pa-flash ko sa screen ninyo. Yung sample computation. Sa ngayon, pero depende pa rin kung anong magiging price niya. Depende sa time kung kailan yung papanood tong video na to. No? So, ito naman yung end unit. Siyempre, pag end unit ka, may mga bintana ka dito sa side na to. Kasi wala ka ng katabi. So, maganda talaga pag end unit. So, price pala nung end unit nila ay nasa 3.1. So, pa-flash ko rin po sa screen ninyo memea. So, kung 66 square meter po ang lot area, so ganito siya kalaki, may space ka pa dito. And expect mo din, dito na yung space nung isa pang end unit na kapitbahay mo. So kung papansin po ninyo, yung mga fence pala dito, sa part na to, ganyan na po yan. Kapag turn-over sa inyo. So ito pala, yung kaninang sliding door na malaki, hindi pala to aluminum ano. Ito ay mga UPVC po, yung materials na ginamit. So same lang naman po, yung main door, steel door pa din. Pero mas lumuwag lang po siya. Okay. So living area. Dining area. Kitchen area. So sakto lang po yung laki ng kitchen area niya, kaya naglagay lang sila ng maliit na induction cooker dito. So wala naman po masyadong nagbago dito, no? Sa ground floor. So akit na tayo po. So pakita ko muna sa inyo dito. Pero lumuwag po siya. Talagang mapapansin mo naman na lumuwag siya. So dito sa taas, so same lang din naman po yung parang pinaka-layout niya. Yung CR or yung toilet and bath. Same pa din naman, ano? Yung pa rin yung layout. Okay, so ito yung mga bedrooms na lumaki. Okay, so talagang kahit ako pagpunta ko po dito, pansin ko talaga na lumaki siya. Ayan, naglagay siya ng parang low bed. Okay. Yung second bedroom, ito wala pong gaano nagbago. Parang ganyan pa rin siya. Pero itong master bedroom ang lumaki. At nagkaroon siya ng corner windows po. Yan. So lumaki siya. I think yung isang bedroom ata may corner windows din. Lumaki siya kaya po binalagbag nila yung kama. Pero kung hindi yata end unit, parang I think dito mo talaga pwedeng ilagay yung headboard mo pala. Headboard ng kama mo. Tapos dito yung built-in cabinet mo sa part na to. So pagkakasyahin mo lang talaga. And dapat talaga double size bed lang yung hindi ako makapunta doon, pero yan, may mga pasimano din. Maganda yung view kasi corner windows po siya. Okay, so kamusta po ba? Ito nga pala yung computation po ng end unit nila. Sa ngayon po ha, kapag napanood nyo po June 2024, pag napanood nyo po ito pa yung price. So, chat nyo na lang po ako dun sa aking mobile number sa contact details para po malaman nyo po yung updated. Pero po, yan po yung price niya sa ngayon. Sa mga amenity pala, meron silang basketball court, clubhouse, swimming pool. Ito naman, may mga single attached unit din po sila dito.
yung mga premium kung tawagin, kung gusto niyo po na single attached. Pero ito talaga yung pinaka so far mabenta sa kanila, yung mga inner unit townhouse po nila. Okay? So, sa mga sa highway pala, medyo papasok pa siya ng konti. I think mga 1 kilometer na papasok pa. Pero okay pa rin naman. Paglabas mo ng highway, may mga public transportation na, may mga bus, may mga jeep, at may mga pamilihan na rin po, may mga establishment na rin po. Okay, so yun lang po. Kung gusto niyo po ang video to, please paki-share, paki-like, at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa about property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat.